Unified 911, anong matutulong namin sa'yo? Anya ti maitulong mi ken kapo. Anong may tatabang ko sa imo? Unsay akong ikatabang nimo? Ngini makadabang na misal ka no. Sa anumang wika o dialekto, may tulong na darating sa iyo. Lilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tamang impormasyon para sa tahimik at maayos na Pilipinas. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis, sandigan ng mamamayan, patnubay ng katotohanan. Kampo Krame, maghahatid ng pinakahuling kaganapan at nagbabagang balita. Ito ang PNN Police News Network. At ngayon, ang inyong mga tagapagbalita. Magandang araw, bagong Pilipinas. Ako ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Ako po si Patrolwoman Mary Grace Artizuela mula sa PNP Anti-Cybercrime Group. Maghahatid sa inyo ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online. Ang pangunahing balita ng Police News Network, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Narito ang mga balitang hatid ng ating PNN correspondents mula sa iba't ibang panig ng bansa. Sa isinagawang Monday flag raising ceremony ngayong araw sa Campo Crame, ipinahayag ni PNP Chief Police General Jose Melencio C. Nartates Jr. ang patuloy na pagpapakita ng PNP ng konkretong resulta sa laban kontra krimen sa buong bansa. The Philippine National Police delivers results, not excuses, across the country. Our personnel have achieved major gains. We arrested 7 most wanted persons, include high-value individuals charged with serious crimes such as sexual assault, murder, and illegal drugs. The Highway Patrol Group intercepted 221 million worth of misdeclared cargo. Our anti-illegal drugs campaign yielded 31.6 million in seized drugs, illegal large-scale marijuana eradication in Benguet, and targeted Shabu bypass in Iloilo. In Zamboanga City, police confiscated 31 million worth of smuggled cigarettes. These operations show that intelligence-driven, decisive, and relentless policing is protecting our communities. Dagdag pa ni Police General Nartates, ang disiplina ay hindi parusa. Ito ay isang prinsipyo na naglalayong protektahan ng publiko, pangalagaan ng institusyon at integridad ng bawat kapulisan. We also confront difficult realities. Recent incidents remind us the uniform does not make anyone immune, and it does not shield anyone from accountability. When a police officer or a family member is harmed, we respond decisively. When a police officer betrays public trust, there will be immediate and serious consequences. The actions of a few can damage the reputation of the many. Every breach of trust will be addressed with swiftly and fairly. Hindi tayo maaaring humingi ng disiplina sa publiko kung hindi natin ito maipatutupad sa ating sarili. Hindi tayo maaaring magsalita ng integridad kung hindi natin ito isasabuhay. The PNP has given us purpose, authority, and the trust of the people. Each of us must honor this institution by protecting its name, serving with honor, rejecting greed, and above all, avoiding the abuse of power. This is why integrity is being strengthened across the organization. Discipline is not punishment. It protects the public, it protects the institution, and every officer who serves with integrity.
Under the PNP Focus Agenda, our direction is clear: responsive service, real accountability, and leadership that delivers result. Ang kapangyarihan natin ay nagmumula sa taong bayan. Ang tungkulin natin ay maglingkod, hindi mangibabaw. Gawin natin ito ng may tapang, malasakit at dangal. I expect every commander to lead from the front, every supervisor to enforce standards, and every police officer to remember, authority is borrowed from the people. Abuse is never part of the loan. Together, we build a bagong PNP para sa bagong Pilipinas. Serbisyong mabilis, tapat at mararamdaman. Arestado ng PNP Anti-Cybercrime Group ang 5 individual sa ikinasang entrapment operation matapos magbenta ng illegal na e-wallet account online sa Novaliches, Quezon City. Yan ang balita ang aking team. Arestado ang 5 individual sa ikinasang entrapment operation ng mga operatiba ng Cyber Financial Crime Unit ng PNP Anti-Cybercrime Group sa Novaliches, Quezon City dahil sa iligal na pagbebenta ng e-wallet accounts online. Nagugat ang operasyon sa pinaigting na proactive cyber patrolling ng CFCU, kung saan nadiskubre na si alias Happy ay lantarang nag-aalok ng mga fully verified e-wallet accounts sa social media. Sa itinakdang araw ng meet-up, dumating si alias Happy kasamang 4 pang individual na kalaunan ay nakumpirmang sila mismo ang may-ari ng mga rehistradong e-wallet accounts na ibinebenta na nagbigay daan sa kanilang pagkakaresto. Samantala, binigyang diin ni Police Brigadier General Wilson C. Asweta, Acting Director ng PNP ACG, ng mga e-wallet accounts ay personal at kailangang panatilihing ligtas at secure. Mula dito sa Campo Crame, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Mary Grace Artizuela, nagbabalita para sa Police News Network, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Nanguna bilang top 1 si Police Major Inar Vic Flores ng Camarines Sur PPO sa International Police Exchange Program na ginanap sa Abu Dhabi. Magbabalita dyan si Police Staff Sergeant Marcolito Lovendino Jr. مفدي من الدول الصديقة طالب جامعي إنار فيك فلوريس. Yes, sir! Nanguna bilang top 1 si Police Major Enar Vic V. Florese ng Camarines Sur Police Provincial Office sa 52 kalahok mula sa 35 bansa sa International Police Exchange Program na sinagawa sa Abu Dhabi Police College sa ilalim ng United Arab Emirates Ministry of Interior. Pinagsama-sama ng prestiyosong programa ang piling mga opisyal ng kapulisan mula sa iba't ibang panig ng mundo upang paigtingin ang pandaigdigang kooperasyon at profesional na kahusayan sa larangan ng pagpapatupad ng batas. Tinanggap ni Major Flores ang kanyang pagkilala sa graduation ceremony noong January 29, 2026 na dinuluhanin ng His Highness Sheikh Khalid bin Mohammed bin Zayed Al Nahyan, the Crown Prince of Abu Dhabi, at His Highness Sheikh Saif bin Zayed Al Nahyan, Deputy Prime Minister at Minister ng Interior. Binigyan diin sa okasyon ng kahalagahan ng internasyonal na pagtutulungan at pagpapatupad ng liderato sa makabagong pagpupulis. Pinuri naman ni Philippine Ambassador Alfonso Viver si Major Florese sa kanyang pambihirang tagumpay at sa marangal na pagdadala ng pangalan ng Pilipinas sa pandaigdigang entablado. Ang kanyang tagumpay ay sumasailalim sa bisyon ng PNP na magkaroon ng isang mahusay, epektibo at kapakipaniwalang serbisyo ng pulisya na nakabatay sa mga pangunahing pagpapahalaga sa integridad, profesionalismo at kahusayan sa paglilingkod bayan. Ang tagumpay na ito ni Major Florese ay nagbibigay karangalan hindi lamang sa pamilya ng Propad, kundi sa buong Philippine National Police at nagpapakita ng kakayahan ng mga Pilipinong pulis bilang mga leader na globally competitive sa larangan ng pagpapatupad ng batas.
Mula dito sa Bicol Region, ako Police News Network Correspondent, Police Staff Sergeant Merculito Pilo Bindiligyo, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Bilang bahagi sa pagbibigay dagdag kaalaman upang maprotektahan ang mga kabataan ang kanilang sarili laban sa masasamang loob, nagsagawa ng self-defense training ang mga tauhan ng Benguet PMFC sa mga estudyante sa Bugyas, Benguet. Tinutukan niya ni Patrolwoman Maria Ela Garcia. Ng lektura at demonstrasyon sa basic self-defense ang mga tauhan ng Benguet 1st Provincial Mobile Force Company para sa mga mag-aaral ng grade 12 BUMS ng Katlubong National High School sa Barangay Katlubong, Bugyas, Benguet, kamakailan. Itinuro sa mga estudyante ang tamang paggamit ng arnis stick upang mapaunlad ang disiplina, kamalayan at kahandaan sa pagprotekta sa sarili. Matapos ang lektura, aktibong lumahok ang mga mag-aaral sa return demonstration upang mapalakas ang kanilang kumpiyansa sa paggamit ng mga itinurong teknik. Ang aktibidad ay bahagi ng Preventive and Protective Education Campaign ng LCAC na layong palakasin ng kabataan laban sa mapanlinlang na impluwensya ng mga ilegal na grupo. Ayon sa Benguet Police, ang self-defense ay mahalaga sa pisikal at mental na kahandaan at sa pagpapanatili ng kapayapaan sa komunidad. Muling pinagtibay ng Benguet PNP ang kanilang patuloy na pagkikipag-ugnayan sa komunidad para sa kapayapaan at seguridad. Mula dito sa Baguio City, rehiyon ng Cordillera, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Maria Ela Garcia, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Garcia. Dahil sa malawakang kampanya ng pulisya laban sa iligal na droga, matagumpay na nasamsam ang mahigit 1 milyong pisong halaga ng shabu sa isinagawang buy-bust operation sa Molo, Iloilo. Patrolwoman Raisa Valencia sa report. Nasamsam ng higit 1 milyong piso halagaan ng pinaghihinalaang shabu ang dalawang individual sa isinagawang drug buy-bust operation ng Regional Police Drug Enforcement Unit 6 sa Barangay North Fundidor, Molo, Iloilo City. Ito lang ika-13 ng Enero, taong kasalukuyan. Pinangunahan ng Regional Drug Enforcement Unit 6 sa ilalim ng supervisyon ni Police Major Marvin Villanueva, Deputy Chief. Ayon sa kanya, halos 1 buwan ang isinagawang monitoring ng mga pulis sa subject. Kinilala ang mga subject na si alias Ace, 40 anyos, isang high-value individual, residente ng Barangay North Fundidor, Molo, at alias Glo, 36 anyos, isa din na high-value individual at residente ng Barangay Boulevard, Molo, Iloilo City. Ayon kay Police Major Villanueva, dati nang naresto si alias Ace sa kasong may kinalaman sa illegal na droga. Nabili mula kay alias Ace ang isang plastic sachet ng paghihinalaang shabu gamit ang buy-bust money na nagkakahalaga ng 12,000 pesos. Nasamsam sa operasyon ng humigit kumulang 215 gramo ng illegal na droga na may estimated standard drug price na 1,462,000 pesos. Bukod dito, na-recover pa ang mga otoridad ng 15 sachet na pinaghinalaang shabu mula sa pag-iingat ng suspect. Kasalukuyan nakakulong ang mga naresto sa Iloilo City Police Station 4 para sa tamang disposisyon at sasampahan ng kaso sa paglabag sa RA 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act 2002. Lalong papaitingin pa ng Philippine National Police ang kampanya laban sa iligal na droga upang mapanatili ang katahimikan at kaayusan sa buong lalawigan ng Western Visayas. Mula dito sa Police Regional Office 6, ako ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolwoman Raisa Valencia, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Valencia. Nasamsam ng mga operatiba ng Cebu PNP ang mahigit 100,000 pisong halaga ng shabu sa isinagawang buy-bust operation sa Cebu City. Ang buong detalye ng report ay hatid ni Patrolwoman Flora May Azares. Aabot ng higit 130,000 pesos na halaga ng pinaghihinalaang shabu ang nasabat ng kapulisan mula sa isang lalaki na target sa buy-bust operation na isinagawa sa sitio Daklan, Barangay Tejero, Cebu City, noong ika-31 ng Enero ng taong kasalukuyan. Kinilala ni Police Major Jade A. Basingao, Station Commander ng Police Station 3 Cebu City Police Office, ang suspect na si alias Rodi, 37 anyos, isang high-value individual, na residente ng Vigulya Street, Barangay San Roque, Cebu City. Dakong alas 10:30 ng gabi nang isinagawa ang buy-bust operation ng mga operatiba na naging dahilan sa pagka-aresto ng suspect. Nakuha mula rito ang 9 pakete ng hinihinalang shabu
na nasa 20.10 grams at may standard drug price na 136,680 pesos. Bukod sa droga, nakuha din mula sa operasyon ng isang coin purse at buy-bust money. Mahaharap ang sospek sa kasong paglabag sa Section 5 at 11 ng RA 9165 ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ang naturang operasyon ay isang patunay ng walang humpay na pagsusumikap ng kapulisan sa paghuli ng mga drug personalities bilang bahagi ng mas malawak na kampanya laban sa iligal na droga. Mula dito sa Cebu City, ako ay inyong Police News Network Correspondent, Patrolwoman Flora May Azares, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Azares. Sa ngalan ng pamunuan ng Philippine National Police sa pangunguna ni Chief PNP Police General Jose Melencio C. Nartates Jr. at sa pamumuno ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., kami ay maglilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tama at balanseng balita. Mula rito sa tanggapan ng tagapag-ugnay ng pambansang pulisya, ako ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis, Patrolwoman Mary Grace Artizuela mula sa PNP Anti-Cybercrime Group. Maghahatid ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. Arito ang PNP News Online. Ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas. Serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis.